YouTube, TikTok, X, DWIZ News App at DWIZ News website. Ako po si Rayabel Medina, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ 882. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa Kabuhayan at Negosyo. Ang programang nagbibigay ng inspirasyon at kaalaman sa mundo ng pagninegosyo at tagumpay. Ngayong araw po, makikilala natin ang isang matatag at masipag na negosyante na nagpatunay na ang tagumpay ay hindi nasusukat sa bilis ng pag-angat, kundi sa tapang na bumangon sa bawat pagkabigo. Mula sa pagiging OFW sa Dubai, United Arab Emirates, nagsimula siya sa pagtatayo ng paupahang apartment bilang isang paraan upang makapag-ipon at makapagtayo ng negosyo sa Pilipinas. Sa kabila ng pagkalugi sa naunang negosyo, hindi siya sumuko at pinili niyang subukan ang bagong landas sa real estate. Sa pagdating ng pandemya at sa mga pagsubok na dumating sa kanyang buhay, kabilang ang mga masasakit ng pagkawala ng kanyang partner, natagpuan niya ang lakas ng loob na muling bumangon at mag-innovate mula sa traditional na paupahan. Matagumpay niyang itong nabago bilang transient house na ngayon ay patuloy na nagbibigay ng kita at serbisyo sa kanyang mga client. Isang halimbawa ng katatagan, determinasyon at pagninegosyo na may puso, walang iba kundi si Miss Marilyn Acoba Jonco ng Lynn Realty Corporation. Ma'am Lynn, welcome po sa Kabuhayan at Negosyo. Maraming salamat po sa pag-invite dito. Opo, ako'y taos-pusong nagpapasalamat sa iyo at kay Kasosyong Arvin at nakilala kita at lagi namin pinapanood ni Kasosyong Arvin yung mga reels mo, yung mga live mo. Nagbibigay ka ng mga tips sa mga landlord. Kaya karangalan po na kasama ka namin, Kasosyong Lynn, Ma'am Lynn. No? Pero bago tayo mag-umpisa ay siguro ipakilala mo na rin ng sarili mo, Ma'am Lynn, saan ka nag-umpisa, saan ka nag-aral, at paano ka napunta sa real estate business at paano ka naging OFW. My name is Marilyn Hagoba Junco. Bali, nung 18 years old pa lang po ako, probinsyana kasi po ako eh. So, From Quezon? Oh, from Quezon Province. So pumunta po ako, lumuwas ako ng Maynila. Okay. Sabi ko kasi, sa Maynila ako matutupad yung pangarap ko. Galing. Kasi maraming building, opportunity, ganon. So 18 years old, naglakas loob ako lumuwas dito. Tapos nagtrabaho ako kung ano yung trabahong mapasukan ko, yun po. So nag-start ako bilang waitress, isang restaurant. At the same time, nag-aaral ka pa? Hindi Hindi. muna. Natapos ko na po yung vocational ko, which is computer programming. Okay. But unfortunately, ang hirap po humanap ng trabaho ng ganun. Hindi ako tinatanggap kasi gusto nila merong experience. So, Anong unang trabaho na pinasukan mo na nakipagsapalaran ka sa Manila? waitress po. Okay. Oo, 12 hours po yung trabaho ko, Wow. di ba? Hapon hanggang madaling araw po. Mhm. Ganun po yung trabaho ko dito sa Makati. So, yun po, tsinaga ko po yun hanggang sa na-end of contract ako doon. Tapos, Nakailang taong ka doon, Ma'am Lynn? saglit lang naman po, ilang One. months. Opo, Okay, tapos naghanap na rin po ako ng ibang trabaho. Napunta naman ako sa SM. So, naging checker naman ako doon. Yung taga-lagay ng mga items sa supot, yung mga ganun po. And then after no, na-end akong contract ko, nag-apply naman po ako sa mga luxury brand, which is sa Rustans naman. Ayun, doon po nabago yung buhay ko kasi doon natuto ako sa sales. So, ang daming mga na-encounter ko, mga mayayaman na tao na bumibili ng sobrang expensive na mga perfume. So, yun po. Doon ako natuto din ng mga magsalita ng English, ganyan, naging fluent po. Then, yun po, after po noon, doon ako nagkaroon ng opportunity na mismong employer po from ibang bansa pumunta po dito sa Pilipinas. Okay. So, yun ang unang naging trabaho mo sa Metro Manila. So, ano ba yung mga experience mo doon nung ikaw ba yung nagtatrabaho? Hindi mo ba naisip noon na mag-negosyo ka na lang instead of ganun na mga trabaho mo na pinasukan mo, Ma'am Lynn? Hindi ko po naisip nung ang alam ko po Kasi wala kang puhunan at that Opo, time. wala akong pera po eh. Oo. So,
paano ka naman na nakita, na-discover ng naging employer mo sa Dubai? Ayun po. Kasi nga po, ayun, nagtrabaho ako sa Rustan, so doon nila ako nakita. Tapos sabi niya, apply ka sa akin, daling kita dun sa Dubai, malaki yung sahod doon. Ayun po. Tapos yun po, nakapasa ako sa lahat ng interview. Then dinala po nila ako doon for free, wala po akong ginastos. Medical lang. So, wala ka ng placement fee. Wala pong ganun So ano yung unang naging trabaho mo, Ma'am Lynn, sa Dubai? Ano naman po, yun po mga luxury brand, mga perfume po. Mga kilalang perfume. Hindi ka naman nakaranas ng mga, ano ba yung mga na-experience mo doon? Puro good po. experience ba or may mga bad experience ka rin doon sa Dubai? May mga bad din po kasi iba yung culture nila doon eh. Yung pag nagsalita po sila, parang ang lalakas ng boses, galit, ganon. Eh tayong mga Pilipino po, malumanay, di ba? So yun po. Ilang taong ka doon nagtrabaho sa Dubai, Ma'am Lynn? 13 years po. Oh, 13 years. So isang employer lang. Opo, isang employer lang po. So, paano ka naman nag-iipon, Ma'am Lynn, na ikaw ay nakabili ng mga properties? Ayun, masino po ako sa pera. Basta po, pag may kumita po ako, ayun, ipinapadala ko po sa Pilipinas. Actually, nung unang negosyo ko nga po, babuyan eh. Kaya lang, hindi po siya gumana. So, nalugi. Sabi Nalugi ko, ba o na-scam ka? Paano? hindi ko po alam. Sabi po nila, hindi po gumana. So, wala na pong natira. Kaya naisip ko po, na lang, apartment. Sabi ko, yun po yung... Paano ka nagkaroon naman ng idea na magpapatayo ka ng mga apartment at gagawin mo mga paupahan? Apo, kasi yung father ko marunong naman po magtayo sa construction po kasi siya. Tapos yun po. So, Siya po yung nag-manage. so doon ka nakakuha ng idea sa father mo na mga paupahan na lang apartment. Opo, kasi pwede ko po siyang iwan. Yan, hindi basta malulugi agad. Yun din po yung naisip ko. So, papaano naman? Kasi apartment, bibilin mo pa yung lupa at magpapagawa. So, papaano mo diniskarte yan? Paano mo pinlano na makabili ka ng lupa and then napatayuan mo ng mga apartment? At saka maganda yung mga location, ha? Malapit po sa highway siya eh. Nung time na pong yun, hindi pa po ganun ka-develop. Tapos puro manggahan pa siya, damuhan, ganun pa po. Nabili ko po siya sobrang mura, tapos hulugan pa po. Kaya yun, na-afford ko po siya. So, habang nandun ka sa Dubai ay nagpapatayo ka ng apartment. At paano mo na ma-manage naman ito, Ma'am Lynn, na napakalayo ng trabaho mo? Video call. Ayan, nakikita ko So, pinapatakbo mo yun by video call. Apo, Sino ganun. nagpapatakbo? Yung parents ko po. Apo. So, ikwento mo sa amin paano mo nag-umpisa ka ba sa isang unit? Kasi paano mo ito inumpisahan, Ma'am Lynn? 2 unit lang po muna yung itinayo. Tapos nung gumana na po, okay naman po, dire-diretso yung kita. Saka po nag-add po ng additional 2 units po. So ano ba yung pakiramdam mo, Ma'am Lynn, na nakikita mo na unti-unti lumalago ang iyong paupahan ng mga apartment? Ay, sobrang saya po. Kaya lang nung nagka-problema po kasi ako. Nung 2022, ayan, namatay po yung partner ko. And then 2022, yung mga tenant ko po, ayun na, sumasablay na po sila magbayad. So, parang 20 days po, nadidelay sila. Yung 3 units, 1 unit na lang yung nagbabayad. So, doon ko naisip, gumawa ng mga yung tinuturo ko po ngayon ng mga contract of lease, maayos na. Tapos, yun. And then after noon, naisip ko, baka pwedeng i-innovate ko rin tong negosyong to dahil nauuso po nun yung Airbnb or transient house. So, una ay mga paupahan na apartment. So, kinonvert mo siya into transient. Paano ka naman nagkaroon ng idea na ganito na lang ang gagawin ko na negosyo, transient property, ito na mga transient, mo na lang, customer. Sa group page po ng FB, dun po ang dami nagpo-post looking for transient house. So doon ko naisip, may market to . So yun po, trinay ko po sa baba lang muna po ng bahay namin. Wala naman po yun nakatira doon, bakante yung isang room, yun po pinaupaan ko. So wala siyang aircon, pero gumana po. Na may umuho pa naman, no? Opo. So, kailan mo ba nasabi na ito ay
ito na yung itutuloy ko, hindi na yung long-term lease at kaya kong palaguin ito at saka pwede kong dagdagan yung mga unit ko, Ma'am Lynn. Naramdaman ko, ang saya ko nung ginagawa ko po yun. Yung mga client ko, nagpapating ko talaga sila. Tapos ramdam ko talaga, eto, kaya ko to. Kaya ko tong lahat, i-innovate ko lahat ng unit ko. Ito pinapatakbo mo na nasa Dubai ka. So ano ba, kailan mo na-realize na uwi na lang ako sa Pilipinas, hindi na ako magiging OFW at gusto kong tutukan tong negosyo ko? Ay, nung pandemic po, kasi pandemic na siya, naisipan ko na pong umuwi na ng Pilipinas. Kasi natatakot na rin ako yung lockdown. So naapektuhan ba yung negosyo mo nung pandemic o doon siya talaga naging, doon mo na-discover yung transient business mo? Nung pandemic, medyo okay pa po siya. Pero nung after pandemic, nung nag-2022 na, yun po, doon na po sumasablay yung mga tenant. So, ayun na rin yung naging dahilan na nagdesisyon ka, mag-focus ka na lang dito sa business mo. Po, nag-transient house. Tapos doon po ako maraming natutunan na tinuturo ko nga po sa community na buo ko ng mga landlord. Yung paggawa ng tamang contract of lease. Kasi yun din yung sablay ko dati. Yun. Bukod doon sa paupahan na sinubukan nyo rin ang pagbibinta ng gasol, ano ba ang natutunan nyo rito, Ma'am Lynn? Nag-trading business ka rin? Opo, before. Kaya lang mahina po ako sa marketing nun Kaya hindi ko po siya napagana. So dito sa mga paupahan na negosyo, transient, ano ba yung mga experience mo? Kasi ito, pag-usapan natin ito dahil sinishare mo rin doon sa mga viewers mo, kasosyo natin, kanegosyo natin, yung mga red flag about sa mga tenant. So, ano ba yung ma-share mo sa mga viewers natin? Ano yung katangian ng mga red flag na tenant, Ma'am Lynn? Number 1 po dyan yung tenant na nagmamadali. Halimbawa, umaga nag-inquire sa inyo, tapos gabi gusto nang lumipat. Red flag na yan. May problema siya sa landlord, kaya po siya nagmamadali. Pangalawa, yung ayaw... Pagka ganun, wag mo nang tanggapin yun. Wag na lang po, delikado. Tapos number 2, yung tenant na ayaw magbigay ng advance at security deposit. Ayun, red flag na yun. Walang pera Kasi yun, walang ganun. pera, oo, Okay. delikado So, po. Walang mahirap proteksyon. kausap yun. Opo, yun po. Tapos pangatlo doon, yung tenant na nakasimangot na pag binabasahan mo ng contract of lease. Ayun. Oh, importante rin yan, contract of lease. Opo, saka house rules, ibig sabihin, ayaw niya nun, hindi siya susunod. Ayun po. Then, pagpili naman ng maayos na landlord, no? Oo, kailangan din kasi Opo. paano naman yung tenant na yung alam mo yung competition din sa ganyan ay matindi. So, ano naman yung mga katangian din na maayos kausap na landlord? Opo, dapat yung landlord yung may contract of lease. Ibig sabihin, responsable yan, maayos siyang kausap. And then, pangalawa, yung may respeto sa'yo bilang tenant. Meron kasi mga landlord na feeling nila above sila dun sa tenant. Dapat hindi ganon. Ayun. Then, number 3, pagpipili ka pa lang, yung landlord na kung ano yung sinabi niya, yun yung totoong makikita mo sa unit. Halimbawa, fully furnished yung unit. Dapat fully furnished talaga yung maayos talaga yung pintura, hindi yung bakbak-bakbak. Marami kasing ganun gumagawa. Ano ba yung mga common na mga problema dito sa ganito na business, Ma'am Lynn? I-share mo na sa atin. Kasi baka may mga televiewers tayo dyan na gusto rin nilang gayahin yung diskarte mo sa paupahan at makapagbigay ka ng ano ba yung mga common na nagiging problema mo dyan at paano mo ito nire-resolve? Madalas nag-aaway landlord at tenant dahil sa sira-sirang lababo. Yan, baradong lababo, sino ba magpapaayos niyan? Pag naka-move in na si tenant, sagot na po yun ni tenant. Hindi na si landlord kasi maayos naman yung usapan nila na turnover niya na maayos yung unit. So lahat ng nasira sa loob ng unit, si tenant na magpapaayos po nun. Basta may move-in inspection. Para walang away po yung dalawa. Pero pag butas naman yung bubong, si landlord po dapat may sagot nun. Yan. Na-encounter mo rin ba, Ma'am Lynn, na halimbawa ang kausap mo, dapat ang tutuloy lang dyan, titira dyan, 2, tapos dumadami yung nagiging tenant mo na hindi mo alam.
Mhm. Yun, na-experience ko rin po yan. Dapat ano lang sila, 4, naging 6 na. Mhm. Kasi tumira na dun yung parents. Mm. Tapos sabi, 1 O week nagkaanak lang. yung anak niya. Oh, minsan may ganun po. Mm. Tapos paalam saglit lang, pero doon na ilang years na po. Mhm. So, ganun kadalasan nangyayari. So, ganun kahalaga yung contract of lease. Dapat nakalagay din po doon kung ilang limit lang na tao yung titira. Mhm. Ikaw, Ma'am Lynn, marami ka rin mga nasubukan sa business, nagtrabaho ka sa Pilipinas, OFW. Ano yung pakiramdam nyo noon na nasa bottom talaga kayo na ano yung nakapagpalakas ng loob sa iyo na tuloy-tuloy at lalo mong palaguin ang negosyo mo dito sa paupahan, Ma'am Lynn? Pangako ko kasi sa sarili ko, dito na po ako sa Pilipinas. Hindi na ako babalik sa abroad para maging OFW pa. So, kahit anong mangyari, kailangan mapagana ko po yung negosyo. Mhm. Gagawin ko po yung lahat. Sa mga televiewers natin na may mga paupahan din sa Metro Manila or sa kanilang probinsya na kadalasan yung long term, ano ba yung na-encounter mo na pagkakaiba kung long term yung lease mo at yung per night yung nagiging diskarte mo? Okay. Pag per night yung rent, mas mabilis po yung pasok ng pera, yung cash flow. Kasi mas mahal yung upa doon. Halimbawa, for 2 packs, 1.5 mo papaupahan. So, ang bilis nun. So, everyday may 1.5 ka sa isang unit. Pag apartment po, pagdating sa pera, ang bagal ng cash flow. Kasi halimbawa, ang paupa lang is 8,000 per month. So, 8,000 lang per unit. Yun na po yun. Wear and tear at Tapos, yes, kasi long stay sila. So, usually may madadamage po talaga pag long stay. Pag per night naman, syempre saglit lang naman sila. Madali mong ma-check po yung unit. After 22 hours, check out ng guest, ma-check mo na po kaagad. So, yun naman yung ano. So, personally, ikaw talaga nagmamanage? Opo, personal ako po. Nagmamanage. Then may tao na lang po ako, tagalinis. Nung ito ba, may mga aircon itong mga paupahan mo? Apo, ngayon may aircon na siya. Before, electric fan lang talaga. Okay. So, di ka naman nahirapan na kumuha ng renters nung ito ay hindi pa aircon o mas gusto ngayon ng mga renters ay naka-air condition yung mga room? Actually, very challenging po pag walang aircon. Mahirap talaga siya. Pero ginawa ko, consistent lang ako nagma-market. So, tapos, masipag lang talaga ako mag-post, mag-reply. Ayan. Para makadeal. Hanggang sa makabili na po ako ng aircon. Yun, mas madali na po. Mas madaling kumuha ng Opo, transit. sobrang dali. So, ano yung mga, yung turning point mo talaga na kailan nyo talaga inisip na ano na lang, full, gawin ko na lang itong transient, hindi na long term yung lease. Ano yung, kailan yung turning point mo, Miss Ma'am Lynn? Nung gumagana na po. Kasi laging punong-puno yung unit, kukulang pa po. Nakulang na yung unit ko, dahil pa naghahanap. Ayun, sabi ko, pa isa-isa, i-innovate ko siya. Hanggang sa'yo na po, paunti-unti lang po. So, na-overbook ka rin. Opo, na-overbook. So, ano naman yung nagiging feedback ng mga suki mo doon sa transient business mo? Masaya naman po sila kasi okay nga daw po, malamig yung aircon, tapos komportable sila, plus yung atmosphere pa kasi marami din puno doon sa paligid. Ang lapit pa po sa National Highway, sa mga schools, ganyan po. So talagang yon, nasa highway yung mo? Ang lapit lang po. Malapit lang. Apo. So ano ba ang mga common na nagiging challenge naman sa'yo dyan, Ma'am Lynn, na nagiging problema mo dyan? Sa marketing talaga po Kailangan consistent sa marketing. So, yun po yung tinututukan ko. Kasi pag medyo sumablay na ako sa marketing, medyo humihina din po yung sales. So, ikaw, ano yung marketing strategy mo sa ganitong business, Ma'am Lynn? Consistent sharing sa group. And then, available din po sa Google Map, yung unit ko. Yun yung pinaka-importante. Doon ako natatagpuan sa Google. Mga viewers natin, makinig tayo sa sinishare ni Ma'am Lynn. Sa Google, very important. Nandun yung, katulad nun sa akin, Land Transient House, available siya doon. Plus sa Facebook din po. Posting din po. Then nandun din po yung mga client ko, picture ng mga client, and then yung feedback nila. Para malaman na legit. Ipagpapatuloy natin, Ma'am Lynn, yung mga tips na ibinibigay mo sa mga kasosyo natin, kanegosyo natin, kung paano
patakbuhin ang mga paupahan. Huwag po kayo alis, mga kanegosyo, mga kasosyo. Magbabalik po ang Kabuhayan at Negosyo. Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY Do It Yourself. Kung hindi umaandar o nag-i-spin ng dryer kahit na may ugong naman sa makina nito, subukan mo muna itong gawin bago ka bumili ng bago. Una, i-unplug mo ang dryer at buksan ang likod na parte nito kung saan makikita ang brake. Ikalawa, suriin mong mabuti ang brake dahil baka nakasayad lamang ito. Ikatlo, kung sakali, kumuha ka ng cable tie para maiwasang dumikit ang brake sa pad ng dryer para makaikot ito ng maayos. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself! Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito! Kinurot ang estudyante bilang pagdidisiplina? Nako, bawal ito. Ika nga, ang mga guro ay nagsisilbing pangalawang magulang ng mga estudyante. Ngunit paano kung ang dapat na pagdidisiplina lang ay nauwi na sa pananakit? Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Nakasaad sa Republic Act No. 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Mahigpit na pinagbabawal ang anumang pisikal o emosyonal na pananakit sa bata, kabilang ang mga gawaing nakapagdudulot ng takot, trauma o pinsala, kahit pa ito'y ginawa para umano sa disiplina. Ayon sa batas, may tuturing na child abuse ang anumang uri ng pisikal na pananakit, gaya ng pagkurot, pagsampal o pagpalo. Gayon din ang pagbibigay ng parusang makasasama sa kalusugan at emosyon ng bata, at mga gawain na nakapagdudulot ng takot, panghihiya o stress sa isang minor de edad. Ang sino mang lumabag ay maaaring makulong ng mula 6 na taon at 1 araw hanggang reclusion perpetua o habang buhay na pagkakabilanggo, magmulta ng mula 50,000 piso hanggang 500,000 piso o pagkasuspinde at pagkatanggal sa serbisyo. Kaya sa mga guro, may mga alternatibong paraan para ang tamang asal ay maituro. Ang pagdidisiplina ay hindi dapat humantong sa pang-aabuso. Baka masabihan ka ng, nako, bawal ito. Mga lugar na pinuntahan ng ibang tao, mga produkto, serbisyo na rekomendado. Alamin sa Highly Recommended. Kung isa ka sa mga nature lover, ito na ang sign mo para dayuhin ang lalawigan ng Apayao at saksihan ang malalawak nitong kagubatan, malilinis na ilog at mga talon na kahanga-hanga. Unahin na ang isa sa pinakasikat na destinasyon sa lalawigan, ang Lusok Crystal Cave. Isa itong kuweba na kilala sa malakristal na rock formation na matatagpuan sa loob. Makikita dito ang malinaw na tubig at makikinang na stalactites at stalagmites. Isunod na ang Manakota Underground River. Masasaksihan mo ang iba't ibang rock formation sa loob ng kuweba dahil ang ilog na ito ay dumadaloy sa ilalim ng lupa. Narito rin ang Dupag Rock Formation. Kilala ito sa kakaibang hugis na mga bato dahil sa mga natural limestones na makikita dito. Susubukin talaga ang iyong pagiging adventurous dahil sa challenging na daanan, pero don't worry dahil worth it naman ang masasaksihan mong tanawin. Kung usapang falls naman, hindi magpapahuli ang Bayugaw Falls. Ang talong ito ay napapalibutan ng luntiang kagubatan at malinaw na tubig na perfect mag-swimming at magpahinga. Idagdag mo pa ang malamig na simoy ng hangin at tunog ng bumabagsak na tubig na magbibigay ng kakaibang payapa sa puso at isip. Para naman sa mga mahilig sa hiking at trekking, huwag nang palampasin ang Mount Kilang. Isa ito sa perfect place para sa activities na to dahil worth it din at breathtaking view ang bubungad sa'yo sa tuktok ng bundok. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Tara na at bisitahin ang tunay na paraiso na puno ng likas na kagandahan. At yan ang ating highly recommended. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito! Naningil ng service charge ang self-service na establishmento? Nako, bawal ito. Kung meron kang budget, masarap mag-restaurant hopping kasama ang iyong pamilya, barkada o kasintahan. Ngunit paano kung naglagay sa inyong bill ng service charge kahit na self-service naman ang kainan? Nako,
Alam mo bang labag sa batas yan? Ayon sa Department of Trade and Industry, protektado ang bawat consumer laban sa mga mapanlinlang na singil tulad na lamang ng service charge, lalo na kung hindi malinaw o walang abiso para rito. Nakasaad sa Republic Act No. 7394 o Consumer Act of the Philippines, mahigpit na ipinagbabawal sa batas ang anumang mapanlinlang, hindi patas at hindi reasonabling gawain tungo sa mga consumer. Kaugnay nito, ayon sa Department of Tourism Memorandum Circular No. 2006-06, ang service charge ay karaniwang para sa mga establishmento na mayroong mga waiter. Kung nais maningil ng service charge ng isang self-service establishment, dapat una pa lamang ay naipaalam na ito sa customer at dapat nakalagay ito sa menu, signage o resibo. Kaya sa mga negosyante, ayusin ang sistema ng negosyo para patuloy na tangkilikin ng mga tao. Sikaping magkaroon ng tapat at dekalidad na serbisyo para hindi kayo masabihan ng, nako, bawal ito. Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY Do It Yourself. Sinimulan na ng Commission on Elections o COMELEC ang voters registration para sa 2025 national at local elections. At kung noong 2022 elections ay hindi ka pa rehistrado, this is a sign na mag-apply ka na dahil napakahalaga ng iyong boto. Kung hindi mo pa alam kung paano, gawin mo lamang ito. Step 1. Siguraduhing pasok sa qualifications. Kailangan ikaw ay at least 18 years old. Pero maaari rin magparehistro na ang 17 years old basta dapat 18 years old na siya sa takdang araw ng botohan. Kailangan din na at least isang taon nang naninirahan sa lugar kung saan boboto. Kung bagong lipat ka naman, dapat at least 6 na buwan ka ng residente. Step 2. Maganda ng mga valid o government-issued IDs. Step 3. Kung handa nang magparehistro, maaaring pumunta sa mga sumusunod: opisina ng election officer sa inyong lugar o di kaya sa Register Anywhere program sites. Pwede rin naman sa satellite o mall registration sites. Mas maganda rin kung nasagutan mo na ang CEF1 application form para mas mapabilis ang iyong proseso. Step 4. Isubmit ang mga kailangan dokumento. Step 5. Maghintay ka na lamang hanggang sa mabigyan ka ng acknowledgement receipt. Magtatagal ang registration hanggang sa September 30 ngayong taon. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself. Mga lugar na pinuntahan ng ibang tao, mga produkto, serbisyo na rekomendado. Alamin sa Highly Recommended. Kung naghahanap ka ng lugar na magbibigay sa'yo ng kakaibang karanasan sa pagta-travel, ang Ifugao na ang perpektong destinasyon para sa'yo. Unahing mamangha sa Banawe Rice Terraces, kung saan makikita mo dito ang 2,000-year-old hand-carved mountain terraces na ginawa ng mga ancestors ng indigenous people. Kung gusto mo naman na magkaroon ng kaunting adventure, puntahan na ang Tapia Falls. Para marating ang falls, kailangan munang mag-trekking, pero worth it naman ang pagod dahil sulit na sulit ang tanawing masasaksihan dito. Para naman mas makilala ang lalawigan ng Ifugao, puntahan na rin ang Banawe Museum. Dito, malalaman ang kakaibang kwento ng mga Ifugao, kagaya ng tradisyon, paniniwala at pamumuhay. Huwag din kalimutang bisitahin ang Kiangan War Memorial Shrine, kung saan mo mararamdaman ang kasaysayan at kabayanihan ng mga Pilipino. Narito naman ang Mount Napulawan. Huwag isipin ang pagod sa pag-akyat dahil worth it naman makita ang Sea of Clouds ng lalawigan. At syempre, para naman maranasan ang tunay na kultura sa Ifugao, bisitahin na ang Taman Village. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Tara na at bisitahin ang lalawigan ng Ifugao. Dahil dito, hindi lang basta biyahe, kundi isang paglalakbay patungo sa kultura at kasaysayan. At yan ang ating Highly Recommended.
Nandito pa rin po kami ni Ma'am Lynn sa Kabuhayan at Negosyo. Ma'am Lynn, ano ba ang mga discarding ginagawa ninyo para mapaganda lalo at ma-improve nyo ang mga itong negosyo mo kahit limitado yung units mo at ano ba yung mga discarding mo rito, Ma'am Lynn? Number one, yung mindset po, dapat determinado ka. Hindi ka basta susuko ko. Porme wala kang makuha ang tenant ngayon, ayaw mo na, hindi ka na magpo-post. Dapat consistent. Kasi meron at meron din yan. So, basta yun lang. Number one, huwag kang susuko. And then, number two, isipin mo yung malaking pangarap mo. Ano bang gusto mong gawin? Dumami pa yung paupahan mo? Magkaroon ka ng hotel? Yung ganun po. Pangarap. So, yun yung dalawang factor talaga. Ano yung ginagawa mo, Ma'am Lynn, doon sa mga tenant na mahirap singilin? Ano ba ang diskarte mo dyan para makasingil ka? Yung una po, may message muna. Pag ayaw akong replyan, pupuntahan ko na, kakatokin ka na. Pag ayaw pa rin magbayad, nagbibigay na po ako notice letter. Pag mga 10 days na ayaw pa magbayad. Ayun po. Eviction na. Ay, hindi pa naman po. Notice letter pa rin naman po muna. Paano At mo, least ikaw ba makatatlo. inaaway mo or paano yung normal na ginagawa ni Ma'am Lynn? Ayun. Bibigyan ko ng notice letter, din bigyan ko po sila ng time para makabayad. Nakalagay po sa notice letter, for example, dapat ika-20, magbayad na po sila. At effective naman po siya. Nagbabayad naman po yung mga tenant. Napaka-importante yung contract of lease. At baka pwede mong i-explain bakit masyadong mahalaga ang contract of lease sa mga negosyo sa paupahan. Opo. Kasi diyan po naka-indicate kung kailan yung due date ni tenant. Halimbawa, tuwing asing ko yung due date ni tenant, dapat tuwing asing ko magbabayad na siya. Or else, pwedeng yung ibang mga landlord nagbibigay ng penalty. For example, delay ng after 5 days, yung exceeding day, yun na po, penalty na. Yung para maging disiplinado lang naman si tenant, hindi naman dahil gahaman si landlord sa pera. So, yun naman yun. And then, nandun din po yung usapin about 1 month advance at 2 month security deposit, ano po yung gamit doon. Kasi doon po madalas din nag-aaway yung landlord at tenant. Yung, paano pag may nadami sa unit, saan ibabawas yun? Paano pag may naiwan na utility bills, kuryente, tubig? Saan ibabawas yun? Kasi pag walang deposit na hiningi si landlord, mag-aabono si landlord. So, yun ang number 1 na ikinakalugi sa paupahan, yung hindi paghingi ng 2 month security deposit. At papaano mo naman ina-handle, Ma'am Lynn, yung nasisira yung loob ng bahay or mga pintura ay lalo na kung ang tenant mo maraming anak tapos ilalagyan nila na sinusulatan nila ng kung ano-ano. So may mga na-experience ka rin na Opo, gano'n? madami po. So, ganun po, no. Ang ginagawa ko po noon, may move-in inspection na. Halimbawa, bago pumasok si tenant, ipapacheck ko na sa kanila, maayos yung pintura ng wala, maayos yung Pipicturean mo? ribbon. Opo, may picture, tapos ayun. Tapos may form din po, pipirma sila doon na maayos na rin over yung unit. Lahat ng parts po. Walang sira yung gripo, hindi barado yung lababo, lahat po. Tapos, para maayos po yung usapan. Sa iyong experience, Ma'am Lynn, ano ba yung mga challenging na like sa monthly rental or transient business at bakit? Ano ba ang mga ano mo rito? Ano yung mga karanasan mo rito sa ganitong challenges? Ayun. Number 1, pag apartment, mahirap talaga maningil sa panahon ngayon. Ayun po. Kaya mamili kayo ng tenant talaga. Tenant screening, yun yung number 1. May form din kayo, tenant screening. So, aalamin nyo magkano ba yung sahod ni tenant para malaman nyo kung qualified ba siya. Kasi meron lang silang pambayad ng advance deposit, then wala na pong pang-sustain ng Mga monthly notorious rent. pala. Oo. So, talagang bina-background check mo rin kung ano yung katayuan ng tenant. Opo, yun po yung pinakamahalaga. Bago pa pirmahin ng kontrata po. So, ano ba yung sekreto mo, Ma'am Lynn, na bakit naging tuloy-tuloy ang success mo rito sa negosyo mo sa Transient sa kabila ng mga pinagdaanan mo na failure, mga challenges sa business journey mo, Ma'am Lynn?
Basta hindi lang po susuko. Mhm. Ayan. Hindi susuko tapos consistent po sa ginagawa, consistent sa marketing, sa sales, and then patuloy na magbigay ng magandang service para yung mga guests o yung mga tenant, babalik at babalik sila. Tapos ipapagsabi pa nila sa iba, yung unit mo. Ikaw ba kumukuha ka rin ng mga customer at or mga tenants feedback at para ikaw ay na-convince mo sila or nagiging maganda yung kanilang experience, yung feedback mechanism. So, paano mo ito dinidiskarte yan, Ma'am Lynn? May mga video nga po ako eh. Nagkikiusap ako sa mga guests. Pwede bang mag-video, hingi lang po ng feedback? Yun yung very effective na marketing po. So, pinopost mo ito. Tapos pinopost ko po sa Facebook. Nasang-ayon din naman po yung guests. Mhm. So, yun. So, pumapayag naman yung mga... Opo. So, ano ba yung sa tingin mo mahalagang aral na natutunan nyo dito sa business journey mo bilang negosyante? So, ano yung pwede mong i-share sa mga kasosyo natin? Basta magpakatatag ka lang. Yes, maraming problema. Pero basta hindi ka sumuko, dire-diretso ka lang, hindi imposible, magtatagumpay at magtatagumpay ka rin. Basta yung mga mali mo, tatandaan mo at wag mo na uulitin pa. Mhm. Yun. At may mga balak ka ba, dagdagan pa itong negosyo mo, magpatayo ka pa ng maraming apartment or ano ba ang mga plano ni Lynn? Yes, soon po, no? Yung malaking pangarap ko kasi is hotel talaga. Mhm. So, yun yung gusto ko po. Oo, doon din sa area nyo. Pwede or sa city po. Sa city po, gusto ko. So ano ang nakikita mo, Ma'am Lynn, sa susunod na 5 to 10 years, ano na yung Lynn Realty Corporation? Malaki na po siya. Mhm. Ganyan. Mas marami na pong properties, ganon. Mhm. Ayun. Kaya tinatrabaho ko po talaga siya ngayon. Na Mhm. tuloy-tuloy na kumita at makatulong din naman sa iba, makapagbigay ng trabaho po sa iba. Oo, at ano yan, Ma'am Lynn, sa tingin nyo, ano ba ang mga katangian, lalo na dito sa negosyo ng paupahan na dapat taglayin ng isang negosyante? Kasi hindi ito madali na negosyo at malaki ang capital dito. Opo. Pagpapatayo ka, real estate to eh. So ano ba yung dapat katangian? Dapat ba ay bago ka pumasok dito ay marami kang ipon muna or pwede kang pumasok dito, mangutang ka sa bangko o ano ba ang dapat katangian ng isang negosyante na dapat pasukin itong ganitong klaseng negosyo, Ma'am Lynn? Para sa akin, pag magsisimula, cash po. Dapat may pera ka talaga pong puhunan. At dapat may magaling kang kontraktor, yung hindi ka dadayain. Mhm. Kasi yun maraming nalulugi o nauubos yung pera nila. Kasi niloloko sila ng kontraktor nila, tapos yung materyales, hindi sinusunod. Mm. Kumbaga, ninanakawan sila ng materyales, tapos yung binibiling materyales, mumurahin. So, number 1 yun. Pili ng kontraktor, then pera, cash. Kasi hindi mo masabi, minsan, katulad niya, may tenant na hindi magbabayad. Paano kung may utang ka? Paano ka makakasurvive katulad ngayong crisis? Mhm. Ayun. So, mahirap siya. So, sa simula, ganun po muna. Hanggang pag lumalaki na yung negosyo mo, papayagan ka na ng bangko mangutang, yun. That's the time na mangutang. Mhm. Ngayon ba, dito sa Middle East crisis natin, Ma'am Lynn, nararamdaman nyo ba yung crisis or hindi naman kayo apektado? Medyo po. Mhm. Kasi nagtitipid na po yung mga tao dun din sa amin. Mhm. Kasi usually may mga guests din kami, mga couple or mga travelers yun, medyo umuunti na siya. Usually na lang nag-stay mga board examiners and mga company. Mhm. So, unti-unti nararamdaman ninyo. Yes, ramdam rin po namin. Mhm. Sa mga katulad nyo rin, no? Naging OFW ka, ano ba ang maipapayo mo sa mga OFW na gustong pasukan itong ganitong hanap buhay na paupahan? Ayun, basta mas maaga, mas maganda, mag-invest na sila kaagad sa lupa and then magpatayo na sila. Mhm. Kasi habang yung lupa, habang tumatagal, na mahal po eh. Mhm. Then pili ng pinakamagandang location para gumana siya. Mhm. Yun ang number 1 talaga, location. Mhm. Ipagpapatuloy po namin mga kasosyo, mga kanegosyo, ang kabuhayan at negosyo. Huwag po kayo alis. Alamin
kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito! Hindi hinulugan ng employer ang SSS ng empleyado? Nako, bawal ito. Isa sa mga ikinakaltas sa buwan ng sahod ng mga empleyado ay ang kontribusyon para sa Social Security System. Ang kontribusyong ito ay isang pondo para sa proteksyon at seguridad sa hinaharap ng isang empleyado at para sa kanyang pamilya kung sakaling may mangyari na hindi inaasahan. Ngunit paano kung hindi pala nire-remit ng employer mo ang buwan ng hulog sa SSS? Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Nakasaad sa Republic Act No. 11199 o mas kilala bilang Social Security Act of 2018. Obligasyon ng bawat employer na ibawas sa sweldo ng kanilang mga empleyado ang buwan ng kontribusyon sa Social Security System at i-remit ito kasama ang share ng employer. Ang sino mang lumabag na employer ay maaaring pagmultahin ng hindi bababa sa 5,000 piso hanggang 20,000 piso. Babayaran din ng employer sa SSS ang penalty sa pagkakautang at interest na may katumbas na 3% sa kada buwan na hindi naghulog. Bukod pa rito, maaaring makasuhan ng employer ng estafa kung saan binabawas sa sweldo ng empleyado ang kontribusyon pero hindi ito nire-remit. Kaya sa mga employer, huwag ipagkait sa mga empleyado ang pinaghirapang benepisyo. Huwag umiwas sa responsibilidad para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Mga lugar na pinuntahan ng ibang tao, mga produkto, serbisyo na rekomendado. Alamin sa Highly Recommended. Kung hanap mo ay fresh na seafood, makasaysayang kultura at adventure, tara na sa puso ng General Santos City. Simula ng iyong paglalakbay sa General Santos Fishport Complex, kung saan makikita ang sariwang isda at mga dambuhalang tuna na siyang yaman ng lalawigang ito. Dumayo din sa Queen Tuna Park para sa picture-perfect spot at relaxing stroll sa baybayin ng Sarangani Bay. Kung nature trip naman ang hanap mo, bisitahin ang Calaha Karst area para sa cave walks, spring at rock climbing. O diba, exciting? Kung gusto mo naman saksihan ang mga tanawin, akyatin na ang Sanchez Peak para sa panoramic view ng buong Jensan o mag-camping sa Nopal Hills at Lason Park. Kung nais mo namang alamin ang kasaysayan ng Jensan, puntahan ang General Paulino Santos Museum para makita ang mga memorabilia, lokal na sining at kilalanin ang mga tanyag na taong bumuo at nagpahalaga sa yaman at kultura ng Jensan. Kaya't ano pa ang hinihintay mo? Puntahan na at tuklasin ang ganda at exciting na tourist destinations sa tuna capital of the Philippines dahil hindi lang isa o dalawa, but there's more to visit at Jensan. At yan ang ating highly recommended. Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY Do It Yourself. Nalalapit na ang Semana Santa, tsak dadagsa na naman ang mga uuwi ng probinsya. At kung bus ang sinasakyan mo, mag-book ka na lang ng ticket online para hindi ka na pumila sa terminal mismo. Paano? Step 1. Tumungo sa www.phbus.com/pitx para makapag-book ka ng bus ticket online. Step 2. Maghanap ng available trips. Gamitin ang search box at iselect kung one-way or round trip ang iyong biyahe. Ilagay din ang iyong pagmumulan at ang destinasyon na iyong pupuntahan. Mag-select ka rin ng travel date at i-click mo ang Find Tickets. Step 3. Pumili ng departure date base sa search results. Pumili ka rin ng mode of transportation at i-click mo na ang Book Now. Step 4. Kung online ka nag-book ng trip, online ka rin magbabayad. Pwede kang gumamit ng credit or debit cards, online banking at e-wallets. Step 5. I-save ang naka-PDF na voucher na naglalaman ng booking details. Ito ay iyong matatanggap pagkatapos mong magbayad. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself! Mga lugar na pinuntahan ng ibang tao, mga produkto, serbisyo na rekomendado. Alamin sa Highly Recommended. Halina tuklasin ang mga kahangahangang destinasyon sa Baler, Aurora, kung saan ang history at nature ay nagsama upang magbigay ng kakaibang experience. Simula ng inyong paglalakbay sa Sabang Beach, ang tinaguriang birthplace of surfing in the Philippines, kung saan ang baybaying ito ay perfect para sa mga baguhan at veteranong surfer. Hindi lang yan, dahil napapalibutan din ng mga resort at kainan na talaga namang magbibigay ng full package experience. Sunod,
bisitahin ang Ditumabo Mother Falls. Kilala rin bilang Mother Falls at matatagpuan ito sa barangay Ditumabo na talaga namang mapapawaw ka sa ganda dito. Para naman sa mga mahilig sa history, ang Baler Catholic Church ay isang makasaysayang simbahan na may malaking papel sa kasaysayan ng Pilipinas. At wag na wag mong palalampasin ang Di Kasalarin Cove, isang tahimik at pribadong dalampasigan na napapalibutan ng mga bundok. Bagamat mas mahirap itong puntahan, talaga namang mapapawi ng kagandahan ng lugar ang pagod at biyahe na nilakbay mo. Kaya't ano pang hinihintay nyo? Halina at sabay-sabay nating i-explore ang Baler Aurora. At yan ang ating highly recommended. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito! Katrabaho na mahilig gumawa ng chismis tungkol sa'yo? Nako, bawal ito. Sa opisina, hindi lamang trabaho ang umiikot, kundi pati rin ang kwento. May mga kwentong totoo, ngunit kadalasan ay gawa-gawa lamang ito ng iyong katrabaho. Paano naman kung isa ka sa pinagdiskitahan at kung ano-anong isyong tungkol sa'yo ang ipinapakalat kahit na wala namang katotohanan? Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Kung ang ipinapakalat na chismis tungkol sa'yo ay nakasisira na sa iyong reputasyon at tila sinasadya na ito, maaari kang maghain ng kasong oral defamation o slander kahit na totoo pa ang chismis. Pero kung ito ay naglalayong ipahiya ang isang individual, maikukonsidera itong defamation. Bukod pa rito, kung ang chismis na ikinakalat sa opisina ay nakakaperwisyo o nakakaapekto na sa mental health ng isang empleyado, maaaring magsampa ng kasong unjust vexation, isang criminal offense sa ilalim ng revised penal code. Bagaman wala pang konkretong batas para sa pagkakalat ng chismis sa trabaho, kinakailangan munang gumawa ng mga kumpanya ng reporting mechanism at magpataw ng disciplinary action sa mga empleyadong mapatutunayang nagkasala. Hindi man kataasan ang sweldo, panatilihin pa rin ang magandang relasyon sa katrabaho. Huwag magpakalat ng fake news para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Nandito pa rin po kami ni Ma'am Lynn sa Kabuhayan at Negosyo. Ano ba yung ibang mga ginagawa mo ngayon, Ma'am Lynn, aside from sa paupahan na negosyo? Ano ba yung mga ginagawa mong iba ngayon, Ma'am Lynn? Ako po yung nagsiserve sa aming community ng mga landlord. Okay, Ayan. so paano mo ito ginagawa? Araw-araw po ako nagko-content. At lagi ko silang pinapaalalahanan kung anong gagawin nila sa paupahan nila para hindi sila malulugi. So nagtuturo ka? Opo, nagtuturo po ako. Araw-araw yan. Reels and then live din po. Paano ka naman isi-search ng mga landlord dyan, ng mga Ayan. kasosyo natin? Paano kanila ma-discover, Ma'am Lynn? Ayan. Facebook po, Len Hagoba. Search nyo lang po yan. At ganun din po sa YouTube at TikTok. Yan. Then, doon po, free nyo pong mapapanood yung mga videos ko. At Libre ito? Apo, yung mga reels po, libre. Then may community na rin po akong na-build. Ayan, meron nga akong event sa Sunday. Fully booked po siya. Talaga? Live Ano event. naman ang tungkol sa event na ito, Ma'am Lynn? Magtuturo ako ng mga technique na hindi ko pa nilalabas sa social media. Kung paano nila mapapaunlad yung paupahan nila. Fully booked, ganyan. Paano nila magagawa yun. Baka bigyan mo na, pwede natin na bigyan ng tip yung mga viewers natin dito sa Kabuhayan at Negosyo. Apo. Bigay ka naman ng sample dyan. Para kay sir. Oo. Okay, sasabihin ko po. Basta marketing, tutukan nyo yan, yung marketing na gumagana. Hindi lahat ng marketing gumagana. Yung marketing na gumagana is yung Google. Doon kayo lagi available dapat. Google. Available. Gumagamit ka rin ba na ChatGPT o mas effective si Mr. Google? Nag-chat GPT din po ako. Pero yung Google po dapat available. Halimbawa yun sa akin, Len Transient House. Nandun yung pangalan ng negosyo mo. Kasi para searchable siya. So, marami, yung nabuo mo ba na community, gaano karami ito, Ma'am Lynn? Ay, dami na pong member. Yung isa po, mga 27,000 na po. Wow. Then yung isa, puro landlord talaga. So, libre ito? Libre po yung yung isa naman po, puro verified landlord. May requirements bago ka makapasok. Pero ang dami na rin nila eh.
sa mga 400. Mhm. Puro landlord talaga yun. Mhm. Nagpasa ng ano po. So ano pa yung mga ibang dinidiscuss mo doon na topic na lalong nagba-viral lahat ng mga pinupost mo, mga live mo, Ma'am Lynn? Po, yung about sa security deposit. Yan. Diyan kasi madalas nagtatalo yung landlord at tenant. Kasi si landlord daw ayaw ibalik yung deposit nila. Si landlord naman sabi, liquidated daw kasi yung deposit kasi hindi tinapos yung kontrata. So, yun madalas nagtatalo. Kaya napakahalaga ng kontra ko, please. Yan. Para naman sa mga viewers natin, na mga landlord na nalulugi sila or hindi nila nasusustain yung operation ng kanilang paupahan, transient business. Ano ba ang may papayo nyo sa kanila, Ma'am Lynn? Ay nako, dapat may house rules kayo para hindi malugi kasi meron at meron nadadamage sa unit. So pag may house rules kayo and then meron din kayong turnover doon ni tenant, pag may nadamage siya doon, masisingil mo siya. Yun, kasi yung karaniwan. And then ganun din naman sa apartment. Dapat meron din move-in inspection para hindi ka mag-abono pag may nasira. Kawawa yung mga landlord. Lagi nag-aabono po. May mga pagkakataon ba sa buhay mo, Ma'am Lynn, na gusto nyong sumuko sa business? Ano ba ang Marami. ginawa nyo na hindi ka nakakaranas ng lalo ka na di-discourage na ayaw mo nang ipagpatuloy na itong business mo? So, magbigay ka naman dyan ng tip na mga inspiration mo na nakaka-motivate sa'yo para tuloy-tuloy ang success ng iyong negosyo. Opo, nakakaiyak, no? Ilang beses na rin po akong umiyak sa negosyong to dahil napag-iwanan ako ng utility bills, nag-abono ng maraming beses. Tapos nung nag-transient house ako, yung mga guests, hindi ako sinisipot. Sa booking nila, hindi ako humingi nung time na yun ng down payment. So yun yung malaking pagkakamali ko. And then ang nag-engganyo sa akin para hindi sumuko is nandito na ako eh. Nagninegosyo na ako eh. Dire-diretsuhin ko na to. Basta kailangan nandito ako sa Pilipinas at nagninegosyo ako. Hindi na ako babalik sa ibang bansa para maging OFW pa ulit kasi sobrang hirap magtrabaho din naman sa ibang bansa. Ngayon, successful na itong transient business mo. Ano ba yung plano nyo sa mga susunod na taon, Ma'am Lynn? Kanina, tinanong ko yung mga expansion. So, ikaw, ano ba yung plano mo sa negosyo? May gusto ka pa bang negosyo na gusto mong tahakin? Ano yan? Focus na lang po talaga ako sa rental. Paramihin pa siya yung mga unit ko. Ayun. Paramihin para mas makapag-serve pa ako sa mas maraming tao na nangangailangan ng bahay na matutuluyan. Yun naman po. Paano naman makakapag-umpisa sa ganitong business, Ma'am Lynn, yung walang puhunan? Or sabihin na natin, konti ang puhunan. Alam mo ito, hindi ito biro na ano. Ano ba ang may bibigay nyo sa kanila na tip? Kung walang puhunan talaga, Mangutang sa dapat bangko, mangutang sa magulang, kamag-anak? mahirap po mangutang, hindi ko masasuggest yan eh. Or kung may mapapagkatiwalaan kayo, pwede kayong mag-invest sa isang tao. Yun. Na katiwa-tiwala talaga. Parang owner na rin naman kayo no, pag nag-invest kayo doon. So yun. So dapat may kontrata. Dapat may kontrata para hindi ka maloko Ma-scam. dyan. Opo, may scam. And then kung gusto mo, unti-unti lang, katulad nung ginawa ko, 2 units lang naman, hulugan yung lupa. Bakit hindi? Kasi Ganun alam mo, diskarte. Ma'am Lynn, yung mga kababayan natin, mga hardworking overseas Filipino workers sa ibang bansa, malimit sila yung target ng mga scammer. Ay, akala mo ay totoo na. Minsan nag-i-scam pa sa kanila, mga kamag-anak nila, malalapit sa kanila. Padala ng padala, akala nila ay tuloy-tuloy yung pinapadala nila, nagpapatayo ng ganyan, paupan, yung pala, wala naman palang kwan. So ano ba ang may papayo mo sa kanila, Ma'am Lynn? Monitor talaga po siya. Dapat lagi kayo nag-video call. At yung resibo, asa na yung pinamili? Yung ebidensya, pinamili ng materyales. Dapat meron nun. Para transparent lahat. At may logbook, nakalista lahat doon. Para hindi kayo mag-away na kamag-anak mo, kapamilya mo. Ganun din naman yung ginawa ko noon. Nag-start ako. So, mayroon ka bang tip, mensahe na pwede mong ibigay na word na para sa mga kasosyo natin, kanegosyo natin, Ma'am Lynn? Basta sa pagninegosyo, wag na wag po kayong susuko.
yun po talaga ang laban natin. Kasi hindi ka sumuko, magtatagumpay ka rin po. Mhm. Ikaw ba, Ma'am Lynn, paano mo binabalanse yung, kasi napaka-busy yung nakatutok ka dyan. 24 hours a day, 7 days a week. Paano mo binabalanse yung personal mo at sa pagninegosyo mo? Actually, may mga tao naman na po ako. May mga tao na sila na yung naglilinis ng mga unit, ako check po. And then marketing yung tinututukan ko. And then yung community. Ayan, yung pinagsiservan ko. Kaya naman po, basta may focus time lang ako. Halimbawa, this time for content, and then this time for checking ng mga unit, yung mga ganun po. Mhm. Ma'am Lynn, baka may gusto ka pang sabihin sa mga katulad mo na nagpapaupa. Baka may parting words pa kayo, Ma'am Lynn. Opo. Basta mga ka-landlord, huwag kayong susuko dyan sa paupa nyo kahit nahihirapan na kayong maningil or ilang beses na kayong mag-abono. Contract of lease ang panlaban nyo dyan. At house rules naman para maging payapa yung paupa nyo. Laban lang mga ka-landlord, huwag susuko, magtatagumpay ka rin. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Lynn, sa pagbabahagi ninyo ng kwento, inspirasyon at katatagan sa kabila ng matitinding pagsubok sa buhay. Tunay po na kahanga-hanga yung determinasyon na muli bumangon at pagyamanin ang iyong negosyo mula sa simpleng paupahan hanggang sa matagumpay na transient house na nagbibigay ng oportunidad at serbisyo sa inyong mga client. Sa ating pong mga tagapanood, mga kasosyo, naway nagsilbing inspirasyon ang kwento at upang tayo'y maging matatag, madiskarte at hindi matakot magsimula muli sa kabila ng mga kabiguan. Sa mundo ng pagninegosyo, ang tagumpay ay para sa mga may tiyaga, lakas loob at pananalig sa sarili. Ako po si Gani Makatuman, nagpapaalam at nagpapasalamat. Patuloy po natin tangkilikin, suportahan ng mga lokal na negosyong Pilipino. Para po sa mga hindi nakapanood, maaari nyo pong balikan ang aking YouTube channel, Gani Makatuman, at Facebook page, Gani Makatuman, Kabuhayan at Negosyo. Huwag po natin kalimutan mag-like, subscribe, at i-follow na rin natin para pa sa mga bagong episodes at updates. We at Kabuhayan at Negosyo are one with the government in our commitment to help Filipino entrepreneurs improve their lives. Lagi po nating tatandaan, kahit anumang sakuna, kahit anumang problema, kayang-kaya natin ito.